May dala ako ha, hindi pa kasi ako kumakain. Kadarating mo lang din siguro. She said, preparing her food. Yeah, kadarating ko lang din. Sunundo ka ba ni David? Red decided to stand up and walk toward the dining table. Nakatingin siya sa mga dala ni Kayla. She has burgers, chicken, and rice. She nodded. Napadaan ako kay Kuya David sa upahan dahil naghatid ako kay Ate Rose ng pagkain. Kain ka? Marami akong dala. Baka kasi hindi ka pa kumakain. Nakatingin siya rito habang busy lang ito sa ginagawa. Tingin niya ay mas gusto niya maghubad kaysa kumain. Pero mukhang gutom na gutom ang dalaga kaya hayaan na muna niya. Red removed his coat and unbuttoned some of his buttons. He pulled a chair for Kayla and he also sat in front of her. Kumakain ka ba nito? Tanong nito sa kanya. Of course, hindi naman ako alien. Anya rito kaya natawa ito. Burger ang nakikita niya na hinati sa gitna. May lettuce, pepino, kamatis, sibuyas at patty. Where did you buy this? Tanong niyang dinampot ang burger. Kinagat niya iyon at nasarapan siya. This is good, he said, nodding. Nakangiti itong kumain din. Sa isang fast food, medyo mahal ito pero okay lang. Bihira lang naman. Doon ako kumuha sa ibinayad mo. At ginastos mo rin para sa akin? He asked and glanced at her. Libre ko ito. Amusing. Inilibre siya nito na galing din mismo sa kinita nito sa kanya. Nagpadala ako kay Tia Mining ng pera para sa bukid na din. That explains why I saw you walking while eating. Nangingiti niya sabi dito kaya agad na lumaki ang mga mata nito. Ha? Nakita mo ako? Yep. Sandali. Ikaw yung bumusina? He chuckled. Yes, sweetie. I was just looking at you. Nagmamadali na kasakot, baka ako na naman ang pag-initan ni Sir Dennis. Napatigil si Red sa pagmuya. He will never do that again. He received his submitted report and termination paper. Torn apart. Talaga? Iniabot na niya sa office mo? But Melo tore it. Kaya pala hindi na ako sunungitan kanina pero masama lang ang tingin. Naiiling nitong sagot sa kanya. Ang mga tulad niya, naghahanap ng babae na matatakot at bibigay sa gusto niya. I think he was interested in you. Who will not like you anyway? Makahulugan naman ang sabi niya rito pero tila lalo lang itong napailing. Oo, ikaw nga nabulagan sa akin. Natatawa nitong sagot kaya tuluyan siyang tumawa. Nabulagan ba talaga siya? Well, siguro, inaengganyo siya sa kakaibang pagkatao nito. Nagsawa na rin siguro siya sa mga babaeng halos maihi sa panty sa pangaakit sa kanya. Siguro ang totoong sekreto ng biglaang pagkagusto niya kay Kayla ay nasa mouth. Jesus, sa tuwing naalala iyon ni Red, gusto niyang hilamusan ang mukha niya. Natatawa na lang din siya sa sarili niya kapag naalala niya. Red permanently stared at Kayla for a while she was eating. Sarap na sarap ito sa pagkain at ang lalaki ng subo. Dahan-dahan. Hindi niya napigil na sabihin kaya para itong nabulunan ng matawa. Gutom kasi ako. Pasensya na. Sir Red, kung kain tambay ako. Ganyan ba kumain ng tambay? He laughed. Kain bagador. Anito pero biglang napatigil sa pagnguya at parang may mali sa sariling nasabi. Red noticed how her face changed from being lively to sad. Are you okay? He asked sweetly. Tumango ito at ngumiti ng konti sa kanya saka muling kumain. Parang may naalala ito sa salitang bagador pero hindi na lang niya pinansin. Baka may ex-boyfriend itong bagador kaya nalungkot bigla. At ewan naman niya kung bakit tila nabuwisit din naman siya sa kaisipan na may ex ito. What's damn wrong if she had an ex? Lahat naman ng babae niya ay may ex. Marami pa nga at minsan ay pinagsasabay-sabay ang mga lalaki. Red shifted on his seat and cleared his throat. Bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba gusto ang dala ko? Kayla noticed him and disappointedly glanced at the food on his plate. Ha? Natauhan na tanong niya. I like it. Nagpahinga lang ako. Alibay niya saka siya ulit kumain. Mayaman ka nga pala. Nakakahiya dahil ganito lang ang dala ko. Anito pa at parang malungkot na. Hey, wala akong iniisip na ganyan. Anya sa dalaga na nakatuon ng atensyon sa pagkain nito. Hindi ito umimi kaya agad niyang itinaas ang muka. I ate fried chicken, okay? Botang Jollibee din ako. Kung hindi mo alam. I had my very first birthday party there. It was my mom's decision. May picture ako karga ni Jollibee.
Anya at halos gusto niyang kumamot sa ulo pero natawa na ito. Talaga? She asked giggling. Mayaman nga talaga kayo. What? Nakangiwing tanong niya. Mayaman pa rin? Oo, mayaman kayo kasi doon sa probinsya namin, ang mga mayayaman lang ang nakakapag-Jollibee. 30,000 kayo ang bayad. Mostly kapag walang ganoon na pera, walang Jollibee Kids Party. 5,000 nga hirap hanapin, na panghanda. 30,000 pa kaya? Ingos ng dalaga sa kanya kaya natawa siya. 5 kami magkababata, tapos isa sa amin may kaya. Naiinggit kaming 4 kasi siya, may Jollibee ang birthday niya noong 9 years old siya. Habang kami ni Pansit, ay wala kapag birthday. Kasi lagi nagkakataon na taghirap ang buhay kapag birthday na. Sina mama at papa may gustusan sa bukid, o di kaya naman ay may ipinare-repair. Doon kapag Jollibee ang party, sikat. Yaan mo, sa birthday mo, sa Jollibee tayo. Biglang sabi niya kaya siya man ay nagulat sa sarili niyang salita. What the hell? Nangako na siya na magpapa-Jollibee siya sa karawan nito. Na hindi nga niya alam kung magkikita pa sila pagkatapos ng 1 buwan na kontrata. Talaga? Asahan ko yan. Ito tapos ay biglang natigilan. Tulad din niya. It was so awkward because they just both stared at each other. He smiled and continued eating. Well, pwede naman niya ipaabot kay Melo ang pa-birthday niya pero baka hindi na siya makapunta. Ito naman, hindi rin niya alam kung ano na. Baka may seryoso na itong boyfriend. Dapat ang tingin niya rito ay isang mababang uri ng babae dahil sa pagpapabayad nito kapalit ng katawan. Pero hindi niya ito magawang tingnan ng ganoon. Iba pa rin ang tingin niya rito kaysa sa mga babae na naguhubad sa harap nila para makapasa sa toda. Baliktad siguro ang utak niya. Mas mataas pa nga dapat ang tingin niya sa ganoon dahil profession iyon. Siguro dahil ang nanay niya ay minsan nang naging tulad ni Kayla. Kaya hindi niya magawang manghusga rito. Magkahiwalay na tayo nun. Ito sa kanya kaya napatingin lang siya. Whatever happens, I'll give that birthday gift to you. Kahit nasan man ako. I don't make promises. When I do, I'll make it happen. Pagkak itong ngumiti nang tingnan siya, hindi niya alam kung anong meron sa ngiting iyon. Kalungkutan ba o ano? Too early to tell. When is your birthday? Matagal pa. Mga 3 months pa. You're turning 22? Tumango ito sa ngumiti sa kanya. Napakaganda talaga nito kapag ngumingiti at yung tipo na masyadong innocent ang mga kilos. Sa katititig niya sa mukha ni Kayla, hindi niya namalaya na kinuha na ni Muse ang kanyang fried chicken. Hey! Anya sa pusa na mabilis na bumaba sa kandungan niya. You! Duro niya roon habang nakapamewang tapos ay naiiling niyang kinarga sa kahinalikan sa ulo. Silly cat! Nalangunan niya si Kayla na natatawa sa kanya kaya napailing siya. Burger na lang ako. I'll just order if we get hungry later. Sige, at least hindi mo siya sinipa. Kawawa naman. Salamat. Tom, no, I can't. Wala naman siya laban sa akin kung gagawin ko yun. He sat down again and ate his burger right away. Baka maagaw yun sa kanya ni Muse. Mawalan siya ng pagkain. Hindi pa siya kumakain. Performance level muna siya sa kama at baka manghina siya kapag sobrang busog siya. Kayla was on top of him. Nakasandal si Red sa headboard, hawak siya sa balakang at tinutulungan siya na gumalaw. It was their early morning sex before they left the condo. It was his last orgasm inside her because next week, she is no longer safe. Tom, I love to do you, Bear. Anito. Napatanga lang siya rito. Miguel is so handsome. Anumang anggulo nito ay napakagandang lalaki talaga kaya kasalanan man na isipin, hindi niya alos maisip na hindi ito ang gumagamit sa kanya. And he's kind too. Tila wala na siyang pakaalam kung hantad na hantad sa mga mata nito ang kanyang hubad na katawan. Para siyang lalong naiinitan sa mga lumalabas sa bibig nito. Ang laswa talaga ng bibig ng boss niya. At siya na, inosenteng walang karanasan ay nagugustuhan iyon. Ang inaakala niyang iiyak siya na sobra-sobra sa pagkawala ng kanyang puri ay hindi nangyari. She feels so bad and now finds herself a real cheater because she enjoys Red's company and everything he does to her. Kaya pala ang mga babae ay nagkakandara pa na magpagamit dito ng libre ay dahil sa mga ginagawa nito sa kama. Gusto niyang maiyak sa laki ng kasalanan na kanyang ginagawa.
How does it feel? Was it good? Tumango siya nang wala sa sarili habang pinanguhupa ang kanyang nararamdaman. Sobrang hapdi ng kanyang sentro pero kinakaya niya pa rin. Pero palagay niya ay magpapahinga na siya ng ilang araw para masaulian siya. She never knew that she'd enjoy sex this much. Aminin man niya sa hindi, dalang-dala siya sa lahat ng ginagawa ni Red sa kanya. You can rest for the day. Gustong bang kunin kita ng medical certificate? Ano to sa kanya kaya nagmulat siya ng isang mata. Ha? Maaabala ka pa? My secretary will just call the clinic and will send the certificate to the office. I'll take care of everything. Bumaba ang labi niya. Wala akong sahod. He chuckled again. Ang yaman mo na. May 80,000 ka na. 500 lang mawawala sa'yo kapalit ng pahinga. Basta, I need money. Ikaw na mukhang pera. Ano ito pa kaya natatawa din siya. I'll pay for your absence. Then rest. Red said and kissed her bare shoulder. Napahabol lang siya ng tingin dito nang bumaba na ito sa kama at pumunta sa banyo. Babayaran pa siya nito sa pag-absent niya? Wow, ito na ang pinakamabait. Habang si Bernard noon kahit na masama ang pakiramdam niya, sasabihin sa kanya na sayang ang sahod kung kaya lang din naman daw na pumasok sa kumpanya na siya tumambay. Bakit mo siya nagkukumpara? Asawa niya si Bernard. Nagpakasal siya roon dahil mahal niya. Hindi iyon ang mga kabaitan na ipinapakita sa kanya na ibang lalaki ay ihahalin tulad niya sa mister niyang nawawala. Baka nakakalimutan niya. Kaya siya nandito ngayon ay dahil sa paghahanap niya sa kanyang nawawalang asawa at hindi para magkumpara. Umikit siya. She will ignore that kindness. If he wants to pay her, she'll accept it. Pera ang dahilan kaya siya pumasok sa ganito na maruming trabaho kaya dapat niyang tanggapin ang pera na ibinibigay sa kanya kahit na ilang kusing pa. Iisantabi niya ang kanyang kahihiyan na dati ay marami siya. Delikadesa at mataas na pagkababae. She has no right to feel proud now. There's nothing to be proud of. Gusto niya maiyak at magsisi sa kanyang ginawang desisyon pero hindi na. Ang paghikbi ni Kayla ay nauwi na lang sa pagpikit. Nakaidlip siya nang parang maramdaman niya na may tao kaya otomatiko siyang nagmulat ng mga mata. Nakita niya si Red na panay ang sipat sa long sleeve nito tapos ay sa pantalon. Uy, anya nakusot ang mga mata. Anong ginagawa mo? Gusot ba? Tanong nito kaya sinipat naman niya long sleeves. Tumango siya. Tom, napakamot ito sa baba saka parang nadidismaya. I forgot to get this last night from my compartment. Sus, hindi naman yan makukusot kung maayos ang pagkakalagay mo. Pero kung basta mo inilagay, malamang ganyan ang itsura. May plancha ka ba? Tanong niya sa kanya, inabot ang roba sa may bedside table. Nakasabit. Nag-isip ito saglit. I think I have. Wait, I'll check the closet. Anito saka naglakad papunta sa closet kahit na nakaburles. Patay ang sandata nito pero kalahati ang laki kapag nabubuhay. It was still big. May mga kinuha ito na gamit sa loob ng cabinet. Itinaas dito ang isang bagay na parang vacuum na pangkamay. Ayan, ani Kayla. He looked at her confused. Ito, plancha? Tanong nitong napapakamot. Oo, plancha yan. Yaman-yaman mo, hindi mo alam ang planchang yayamanin? Anya pa, saka naglakad pa palapit dito. Natawa naman ito sa sinabi niya, saka kumamot. Red looked so cute while scratching his forehead. Kinuha niya ang hawak nitong plancha. I have another one here. It has a stand. I think, plancha din iyon, sabi ni Rika. She looked at him immediately. Hindi siya makapagtanong kung sino si Rika. Is he cheating for his worldly needs as a man? She's my younger sister. Anya, saka hindi ito pinansin. Ano naman pakialam niya kung may Rika ito? Sinabit niya ang damit nito matapos niyang kumuha ng hanger sa kabinet. She prepared the iron while Red kept on watching. Curious na curious ito sa kanyang ginagawa lalo na nang umpisahan niyang hagurin ang damit nitong gusot. Napapangiti nitong sabi ng maunat iyon. You saved my ass from being chased by an ironing machine in the middle of my meeting. Natawa rin siya. Walang anuman, Boss Red. You can just call me Red. Kapag kuwan ay lumapit ito sa likod niya at saka siya niyakap. Napalis ang ngiti ng dalaga dahil parang may nabuhay sa katawan nito nang saglit niyang masulyapan. Hinawi ng binata ang buhok niya saka siya hinalikan sa may tenga.
Mariosep, agad siyang napapikit at pakiramdam niya ay nasarapan siya. Red, masakit na. Anya rito sa kanya, ini-off ang plancha dahil ipinihit siya nito paharap. Kayla was walking in the parking area of the condo after saying goodbye to David. Hindi na siya nagpahatid papauwi pa dahil parang kalabisan na naman. Napakaaga pa. It's just 10 a.m. and she already slept. Nakatulong naman sa kanya ang paliligo niya na maligamgam at parang nawala ang kanyang namamagang pagkababae. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mapansin niya isang lalaking papasakay sa itim na kotse. Kayla got her eyes back to the ground but it seems like the man was so familiar to her. Agad siyang napatingin ulit at napatanga siya dahil ang lalaki ay naka-side view at kumaway sa isang babae na nakatayo sa may exit. Bernard? Parang tumigil ang pag-inog ng mundo niya. Namamalik mata ba siya? Sumakay iyon ng tuluyan sa sasakyan nang hindi man lang lumilingon, saka iyon pinaharurot. Bernard? Maluhaluhang sabit niya saka siya patakbo na sumunod sa sasakyan pero napatigil din siyang bigla. That can't possibly be Bernard. Hindi naman iyon marunong magmaneho ng kotse. Isa pa hindi pwede na may babae iyon dahil kinidnap nga ang mister niya. Kung iyon ay uuwi, sa apartment iyon tutuloy. Tama, uuwi iyon sa kanya dahil siyang asawa na naghihintay. Wala nang iba. Nakahabol siya ng tingin sa sasakyan na humarurot at huli na para maramdaman niya na tumulo ang mga luha niya sa pisngi. Agad niya iyong pinahid sa kanya inayos ang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag at ipinag-type ang numero ng asawa niya. Binura niya iyon sa cellphone dahil baka bigla iyong tumawag at makita ni Red. She dialed the number and it rang. Bernard! Hindi napigil na bulalas niya. Ngayon lang nag-ring ang number ng mister niya matapos iyon na mawala. Buhay pa iyon. Napapangiti siyang kinakabahan. Bernard, sagutin mo! Biping usal niya sa aparato pero maya-maya ay namatay iyon at out of coverage area na. She dialed the number again but she couldn't contact it anymore. Nalumo si Kayla na napatayo lang sa may pavement. Nakatingin siya sa kanyang cellphone at umiiyak. Kinakalma ang sarili niya. Konti na lang mawawala na siya ng pag-asa. Hindi pa rin siya kinakontak ng kanyang hard investigator. Para na siyang nauupos na kandila. Tumalsik ang buong pagkatao niya nang marinig ang busina na iyon ng isang pick-up. Nagmamadali niya isinaksak ang cellphone sa bag at gusto man niyang pahirin ang mga luha. Hindi niya magawa. Red hopped out of the car and walked toward her. Crying lady, tungkol ba ito sa bayad sa pag-absent mo? Tanong ito sa kanya pero umiling siya. Nadidismaya kasi ako sa sarili ko. Palusot niya kaya napakunot noo ito. Napakagwapo nito habang suot ang navy blue na coat. Naka-sunglass ito at nakapamewang. And why is that? He asked and pulled her by the elbow. Inilakad siya nito sa sasakyan at pinagbukas siya ng pinto. Nagbenta ako ng puri. Anya, hindi man talaga iyon ang totoong dahilan ng kanyang pag-iyak. Talagang sa puso niya ay naiiyak talaga siya sa ginawa niya sa sarili niya. Tapos ngayon na malikmata pa siya na may kinakawayan na babae si Bernard. She was so stupid to think of that man as her missing husband. At anong iniiyak niya? Siya nga nagpagamit sa iba. For a reason, she justified herself. She's not doing it just for fun. She's doing it for a deeper reason. Nawa ay patawarin din siya ng Diyos. Baka isang araw kumatagpuan niya si Bernard, aminin niya roon ang lahat kapag kaya ng kanyang sistema na magtapat. Napatunga nga sa kanya si Red, ilang saglit. Isa pa pala itong problema. Dapat ay makalipat sila ng maupahan na hindi nito alam. Mahirap na biglang makauwi ang asawa niya ay magpang-abot ang dalawa. Sasabihin na lang niya na lumipat na sila. Sa ibang lugar siya bababa. From now on, she will not accept advance payment from him. Pagkatapos ng serbisyo niya, saka siya tatanggap ng bayad. Nakakapanliit. Tahimik siyang sumakay sa sasakyan. Don't be upset by that kind of thought. No one has the right to judge you. Andy read sa kanya. She was speechless for a while and just stared at his face. May lalaki pala na ganitong hindi mapanghusga? Ang bait mo. Sabi niya at hindi niya iyon sadya.
Nag-iwas siya ng tingin at hinintay na umusad ang sakyan. Baka ma-inlove ka sa akin. Biro nito sa kanya kaya agad niyang pinukol ng masamang tingin. Ang yabang. She laughed and wiped her cheeks. Ouch, that means no. He said to her and shook his head. Nagumpisa itong magmaneho papaalis. Sa iba na ako uuwi. Lumipat na sa Ate Rose. Pinilit niyang huwag mautal sa kanyang pagsisinungalin. Hindi naman siya sinungalin pero ngayon ay parang namamaster na niya. Really? Just tell me the dropping point. Bakit ka nga pala bumalik dito? Di ba may office ka? I just had a meeting. I was thinking if you were still here. Ihahatid na kako kita pa uwi kung uwi ka na. I just wanted to go out and relax. 2 oras din ako nakatanga sa loob ng conference room. Did you eat? Tumango siya. Salamat sa pagkain. Anya rito. Kanina ay kinatok siya na isang taga-restaurant at may deliver sa kanya na pagkain. Order daw iyon ni Red. Sa mga ginagawa nito sa kanya, kung ganito rin ang ginagawa nito sa iba, hindi nakapagtataka na halos masiraan ng bait ang mga babae para lang gustuhin ito. Siya man, kung wala siyang asawa ay baka magustuhan niya ito. Ilang na ilang siya sa tuwing naglalakad sa kondo dahil baka may makakita sa kanya na kakilala ni Bernard. Pero ang alibay naman niya na sasabihin ay may sideline siya. Isa pa wala naman iyong kaibigan na makakarating sa ganito kasosyal na kondo. Mga kaibigan noon ay mga bagador din sa palengke. And she doubts if he has any. Parang wala nga iyong kaibigan. Parang puro lang trabaho ang ginagawa noon sa buhay mula nang makilala niya iyon. Yun ang isa niyang nagustuhan doon. Responsable. Isa pa, magkauri sila. Hindi sila mayaman kaya magka-level sila. Hindi kasi siya ipokrita na naghahangad na isang lalaking mayaman dahil pobre naman siya at mababa ang pinag-aralan. Bumalik siya sa kaayusan ng pag-iisip nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nagmamadali niyang kinuha iyon sa bag at nakita niya ang pangalan ni Detective Ricky. Diyos ko, napaka-wrong timing naman ng lalaki. Hindi niya malaman kung sasagutin niya ba ito o hindi. Baka mapaghinalaan siya ni Red. Why don't you answer it? Tanong nito habang patuloy sa pagmamaneho. Ha? Napilitan siyang sagutin ang tawag kahit na nanenervyos siya. Hello? Rick. Tumikim siya at sinulyapan si Red. Busy naman ito sa pagdadrive. Sigurado ka ba na kinidnap ito? May kamukha ka sa asawa mo. Hindi ko talaga maisip kung saan ko ito nakita. Rick, kaya nailang siya na pag-usapan si Bernard sa harap ni Red. Pwede mamaya na tayo mag-usap. Papauwi pa lang ako. Tatawag ako. Sagot naman niya. Sinadya niya na huwag gumamit ng po at opo para huwag na mag-isip si Red kung sinong kagalang-galang ang kausap niya. Baka mamaya niyan ay mas mahirapan siya na makapag-isip ng alibay. Sige, nakita ko kasi sa CCTV. Hindi ko masabi na kinidnap ito. Parang hindi naman ang laban. Baka may atraso. Diyos ko. Halos mapapikit siya pero pinigil niya. She just ended the call without a warning and kept her phone. Your boyfriend? Red asked with a chuckle. Umiling lang siya at umani siya rito ng sulyap. Ano ba sasabihin niya? Sino si Ricky? Inahanap sa Ate Rose. Akala siguro nasa bahay ako. Baka alukin sa atin ng trabaho. Kayla wanted to slouch with her lies. Napatingin siya sa kalmadong mukha ni Red. Napakasinungaling niya. Gusto niyang kalbuhin ang sarili. Hindi naman dapat siya makonsensya pero ang bait nito para pagsinungalingan niya. Nilalamon siya ng kahihiyan niya. Does she need one? Perhaps there's a vacancy at the company. Nag-hire naman ang kumpanya kahit undergrad. No offense. He said and she nodded. May nahanap na naman na siya. Ewan ko kung ano pang kailangan ni Ricky. Perhaps he likes your cousin. Saan nga pala kita ibababa? Are you feeling better now? Muli itong sumulyap sa kanya. Pwede na ulit? Tumawa ito at siya'y napangangalang sa biro nito. Alam niyang kapag umuo siya, hindi na iyon biro. Napakahilig ni Red. Baka ganoon talaga ang mga lalaki dahil si Bernard ay mahilig din umungot sa kanya ng sex noon. Kaya iwas na iwas siya sa torrid kissing dahil ayaw niyang mauwi sa kung ano ang init ng katawan ng lahat. Just kidding. But if you will say yes, I will say no either. Tumirik ang mga mata niya at napaantanda ng cruise kaya natawa itong muli.
You look so cute with that. Anito pa kaya naiayos na niya ang sariling mukha. Cute daw siya kapag nakaganon ang mata. Napakurap na lang siya sa kakaibang pagbugso ng kaba sa dibdib niya. Ayaw niyang paapekto. Wala naman siyang karapatan na kiligin. Niloloko lang siya ng lalaking ito. Kayla formally smiled and just averted her gaze. Sana ay mahanap ng asawa niya dahil ayaw na niyang magtagal pa sa trabaho na ito. Aayain na lang niya iyon. Sa probinsya o di kaya ay sa ibang lugar sa Maynila, yung hindi na sila magkikita pa ni Red kahit na kailan. Aminin man kasi niya sa hindi, may parte sa kanya na hindi ito mawawala dahil ito ang unang lalaki na pinagsukuan niya ng sarili. And he deserves to be remembered in a certain way because he is a good man. Mahanap man niya si Bernard, utang na loob niya iyon kay Red dahil hindi ito tumanggi sa alok niya kahit na marami naman itong pwedeng maging options at hindi siya. Salamat. Iyon ang sabi ni Kayla sa kanya na pinatigil siya nito sa isang bahay. Sa may kanto lang iyon at may mataas na gate na berde. He looked at it and scanned the place. Dito ka ba nakatira ngayon? Usisa niya sa dalaga na tumango naman. Okay. Akmaan niyang tatanggalin ang kanyang seatbelt pero pinigil siya ni Kayla. Wag na, kaya ako nang bumaba. Hindi mo naman ako girlfriend para ipagbukas pa ng pinto. She told him. You don't have to be my girlfriend for me to do that thing. If you deserve it, I will. Tuluyan siyang bumaba at lumipat sa kabilang pinto. Pumamewang siya at nakatingin sa bahay. This one is safer than the other apartment where she lived. This seems a nicer place, sweetie. Komento niya sa kanya ito sinulyapan. Nakalinga ito sa paligid at parang may hinahanap kaya napalinga din siya. Is there a problem? Ha? Agad itong napatingala sa kanya. Wala naman. Baka kasi may kidnapper. Mayaman ka kasi, sobra. He smiled. I have a tight security. I have there. Itinuro niya ang likuran. Dalawang sasakyan na nandoon. Dalawang SUV. Later, one of those SUVs will move in front of my pickup. Wala kang dapat na ipag-alala. Thank you. Ngumiti ito sa katumango. Sige na. Andito sa kanya tapos ay medyo inayos pa ang kwelyo ng coat niya at tinapik siya sa dibdib. Bye-bye. Dagdag pa ng dalaga kaya tumango siya nang pabalik na siya sa driver's side ng sasakyan. Sumakay na siya para bumalik na sa opisina. Nakatayo pa rin si Kayla sa may gate ng bahay kaya dumiretso na siya sa pag-alis. He kept on looking in the side mirror until he was already too far. What's with Kayla? And why does every little thing she does linger in his head? Her littlest gesture affects him so much. Wala naman siguro iyong intensyon na akitin siya kasi naman ay balot ang katawan. Hindi naman malandi pero daig noon ng mga babae na nangingisay sa harap niya para magpa-charming. Kahit na ang simpleng katahimikan ni Kayla ay umaakit sa kanya, bagay na dapat siguro niyang katakutan na lumalim. Mala rubber band na humaba ang leeg ni Kayla para tanawin ang sakyan ni Red na umalis na. Malayo na. Hindi na niya iyon matanaw kaya nagmamadali siyang pumara ng taxi. May tumigil naman kaagad kaya nagmamadali na naman siyang sumakay para makauwi na. Para siyang nakahinga ng maluwag. Kayla. Biglang sabi ng driver kaya agad siyang napatanga rito. Fancy? Tanong niya agad at napakunot noo. Big time ah. Bumaba ka sa mamahaling sakyan? Saan ka galing yan? Nahanap mo na ba si Bernard? Diyos ko, sa dami ba naman ng tao makakakita sa kanya ay ang dating bagador din ng bigas na kasama ni Bernard noon. Bago sila ikasal, ang alam niya ay umalis na ang lalaking ito sa tindahan at maghahanap daw ng trabaho. Nagmamaneho na pala ito ng taxi ngayon. Alam nito na nawawala si Bernard dahil balita iyon sa buong palengke nang mag-imbestiga ang mga pulis. Hindi pa. Naghahanap pa rin kami. Saan ka galing yan, Kayla? Sino yung naghatid sa'yo? Chismoso. Parang may kahulugan ng tanong nito sa kanya kaya nabuisit siya. Investigador iyon. Isinabay lang ako papauwi. She lied again. Investigador? Ano yun? Private? Usisa pa nito sa kanya at tumango lang siya. Ba? Mahal ang bayad sa ganun. Kaswerte naman ni Bernard ah. Pinagkakagastusan mo kahit hindi naman ganoon kalaki ang sweldo mo. Sabi pa nito kaya lalo siyang nabuisit.
Sa labas siya nakatingin at pinapanood ang mga sakyan na umaandar. Ayaw niyang ibaling sa lalaking chismoso ang kanyang atensyon. Baka mairita lang siya sa mukha nito ay mapagsalitaan pa niya. Chismoso ba talaga ito o guilty lang siya na may ginagawa siyang hindi maganda? Asawa ko kasi siya at saka hindi biro ang pagkawala niya. Kaya hindi ko naman siguro maatim na matulog ng mahimbing habang siya hindi ko alam ang dahilan. Pasarkastikong sagot ni Kayla sa lalaki. Maanong ituon na lang nitong atensyon sa pagmamaneho at huwag na magtanong ng kung ano-ano pa. Sabagay, pero hindi ka ba nag-iisip na baka umalis lang talaga siya? Hindi pa handang mag-asawa? Paano hindi handa? Lumipad ang mga mata niya rito kasama ang inis niya. Nagpakasal na nga kami tapos hindi handa. Halos mapaira pa siya. Sino naman kasi ang kukuha sa kanya? Hindi naman siya mayaman para kidnapin. Siya lang naman ang bukod-tangang bagador na nakidnap mulat mula pa. Hindi siya nakaimik. Kahit ng investigador, ang tanong sa kanya ay iba. 3 taon sila ni Bernard na magnobyo. Kung may kaaway iyon, syempre alam dapat niya kaya lang ay wala. Para siyang bulag na nangangapa sa dilim. Hindi na rin niya alam ang kanyang iisipin. Tapos may mga ganitong sulsul sa kanya na kesyo parang walang katotohanan na kinuha ng mga masamang loob ang asawa niya.